akong magpalinos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 kapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katilinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi mo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ang aming Panginoong Kristo. Magpupo ang lahat para sa atin. Yung tema ng ating pagbasa ay yung paghahanda para sa kinabukasan. Yung kinabukasan, hindi lamang sa sanlibutan. Ibig sabihin, bilang binyagan, dapat ihanda din natin ang buhay para makamit natin ang buhay na walang hanggan. Diba sa naghahanda kayo, may mga SSS, may pag-ibig, hindi ka walang pag-ibig, may pag-ibig, no? May mga insurance, no? Para pag nag-forgot na, pag tumanda na, masecure mo yung buhay mo. Tama naman. Pero ang punto sa Ebanghelyo, no, bilang Kristyano binyagan, ibang paghahanda to. Na dapat pala, paghandaan natin na makanta natin ang buhay na walang hanggan. So yung tema ng paghahanda para makamit ang langit, ang buhay na walang hanggan. Dito nga, ibigay ng Panginoon ang isang parabola. Ang isang mayaman, kasi yung mga mayaman doon, marami silang mga property. Nag-hire siya ng isang katiwala. Ngayon, may nagsumbong sa mayaman. May nagsumbong doon kay Tulpo. Yung kanyang kayamanan, sinumbong niya. So, tinawag siya. Sabi ng may-ari, ng mayaman, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Meron ka daw kickback. Ano? Ano ba? Ito. No? Isulit mo sa akin ngayon ang buong pangangasiwa sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala. So, binigyan din siya ng chance. Diba? Isulit mo ngayon, lahat ng mga property ko, account mo yan, ibigay mo sa akin, dahil hindi na kita yung katiwala. Okay? So ngayon, ito ang nasabi niya, nawika niya sa sarili. Alisin ako sa aking Panginoon sa pangangasiwa. Paano to? Wala na mong contract nito. Sabi niya, anong gagawin ko ngayon? So, sinisip niya, wala na siyang trabaho. Diba? Sabi niya, nahiya naman daw siya na magbungkal ng lupa. Nahiya naman siya maglimos. So, ngayon, iniisip na, pag nawala na siya ng trabaho, dapat may tatanggap sa akin. So, ang ginawa niya,
tinatawag yung mga may utang, di ba? Sabi nga, gano'ng utang mo sa aking Panginoon? So, sandaan na pa yung langis po. At sabi niya, isulat ko lang dyan, 50, sulat lang. Kasi 50% ang kay congressman. Ikaw naman, sabi dito, yung utang mo, sandaan ka ba po ng trigo? Sabi niya, isulat ko lang yan, 80. Kasi 10% ulit kay senador. Sulat mo lang dyan. So anong tingin nyo? Ano kayo sa tingin nyo? Bakit binigyan ng pabor yung may utang ng amo? Ano kayo sa tingin nyo? Para may utang na loob, di ba? Kasi imagine, 100 bayaran, 50 na lang. Basta 100, 80 na lang. So ang purpose niya, pag maalis man siya sa bilang katiwala, may tatanggap sa kanya. Yan ang purpose ng pagbasa. Of course, ito maganda. So sabi nga dito na, pero alam mo, sabi dito sa pagbasa, pinuri ng Panginoon. Ibig sabihin yung may-ari, tanda natin, parabola lang to. May lesson kasi ito. Parabola. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala. Di ba? Pinuri siya kasi magaling. Ginamit niya yung talent niya. I-secure niya yung kinubukasan niya. Pinuri ng mandarayang katiwala dahil sa katalinuhan ipinamalas nito. Ibig sabihin, na sabi ng Panginoon, sapagkat ang mga makasalibutan ay mas mahusay. No? Sana gagamitin natin yung talent natin para kay Lord, hindi lang para sa sarili. No? Again, ang punto dito, sinecure niya yung kanyang kinabukasan. Actually, may another interpretation din. Actually, sabi nga ni Biblical Scholar, actually, hindi naman siya nagdaya. Ang sinasacrifice niya, ang kanyang komisyon ang para sa kanya. May 50% siya doon, pero bahala, bayaran ko lang yung amo ko yung sa akin, bigay ko na lang sa'yo. Yung 50%, sa amo ko yung 50%, bigay ko na lang sa'yo. Actually, yung commission niya, sinasacrifice niya para makipagkaibigan. So, pag nawala na siyang trabaho, may utang na loob siya, dito ka na lang sa akin. Kasi magaling ka, dito ka naman trabaho, tatanggapin kita. Kasi imagine, ang utang ng amo ko, pero talagang sinabi mo, yung para sa iyo, isinurrender mo. Pero ang punto dito, again, the reading, yung pagsisecure, no, paghahanda sa kinabukasan. Inihanda niya. Diba? Bilang mga OFW, kayo naghahanda. Sabi mo, kung ngayon, natapos na yung anak ko, pati yung kapitbahay ko, pinaaral mo na. Ngayon, mga dalawang contract na lang para sa akin na to. After dalawang contract, uuwi na ako. Diba, nag-prepare din kayo. Hindi naman na, kasi po, napatapos na nga, wala ka namang naipon. So, nag-prepare tayo. Diba? Baka hapon, Friday, o bukas sa Sunday, mag-prepare ako. Nag-prepare. Importante yung preparation. So, ito lang sabi nito sa Ebanghelyo, ihanda natin yung ating kinabukasan, yung buhay na wala. So, paano paghahanda? Number 1, dito sa unang pagbasa, yung prayer. Every day, magdadasal tayo. Sabi ni Pablo ng Timothy, pinakamahal ko una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasalamat para sa lahat. Hindi lang sa sarili. Gayon din ang gawin ninyo para sa hari at mga may kapangyarihan upang makapabuhay tayo tahimik at payapa, marangal, at may kabanalan. Okay? So ang panalangin, that's one way, isang pamaraan sa ating paghahanda. Dahil sa ating panalangin, we pray that the Lord's, your kingdom come, your will be done. Na maghari siya. Na sa ating panalangin, tayo'y umasa sa buhay na walang hanggan. Kasi one way na maghanda ay prayer. Pero yung prayer, na hindi lamang sa sarili, but prayer, pati yung mga leader na ipagdasal natin na maging sincere sila, maging tapat sila sa kanila tungkulin. Yung prayer. At pangalawa, gamitin natin yung talent natin. Binigyan tayo ng talent, gamitin mo para sa pagpalaganap ka ng kanyang kaharian. Tulad ng itong katiwala, may talent, pero yung talent niya,
ginamit lang sa masama. Okay? Sabi ni Lord, gamitin mo yung talent mo, no, para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At yun ang pamamaraan para masecure natin ang buhay na walang hanggan. Lahat tayo may talent. Diba? Gamitin mo yan. Hindi lang sa sarili mo. Gamitin mo paano ka maglingkod sa kapwa, sa community, sa Panginoon. Yan ang talent. At another also, para makasecure tayo sa buhay na walang hanggan, dapat ang loyalty natin sa Panginoon lamang. Ang loyalty, di ba? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. So, para ma-secure natin ang buhay na walang hanggan, maging tapat tayo, loyal tayo sa Panginoon. Paano maging tapat sa Panginoon? Mag-express natin, maging tapat sa trabaho, naging tapat sa Lord, naging tapat kay Lord, naging tapat sa pamilya, naging tapat ka kay Lord, naging tapat ka sa community, naging tapat ka kay Lord. So ang katapatan, ito rin yun ang pamamaraan na ihanda natin para sa ating kinabukasan. Na ipinakita dito sa Ebanghelyo na ang ating loyalty at ang tunay na paghahanda ay hindi lamang dito sa sanlibutan. Yung iba, naghahanda, maraming pera, iba, sinukurakos, ibang pamamaraan, pero sa sanlibutan na din. Pero may buhay na walang hanggan. Yun ang paghandaan natin. Yung iba nga, sa sobrang gusto ma-secure yung kanilang old age, pag nag-retire na, gusto ma-secure, maraming pinasukan, kung anong investment, tuloy na budol-budol, yung iba pa nga na scam, na love scam. Kasi gusto nyo na makapunta na ako ngayon sa England. Kasi may lover na doon sa Facebook, taga England. Pupunta na Hong Kong, kukunin siya, dadalhin doon. Papadala ka muna kasi dito ko sa hotel, nawala yung pera ko. Ito naman, gusto makapunta ng England, nangungutan, nagpapunta ng nag-remit, pagkatapos, ilang remit, hindi na makunta. Naglaho. Dahil na-love, gusto niya i-secure. Sabi nga, ang tunay na security, only the Lord. Hindi ka mabulol-bulol kay Lord. No? Pero pag masyado kang makasarili, inisip mo yung sarili mo, no? Madaling maniniwala, hindi naniniwala kay Lord, madaling mabudol-budol. Okay? So, ang punto nito sa ating pagbasa, yung paghahanda natin sa buhay na wala hanggan. Paano natin gawin? Paano natin makamtan? Sa pamamagitan ng panalangin, sa pakikipagkapwa, pagpapatawad, at gamitin natin yung talent para kay Lord, yung lakas natin para kay Lord, at dapat loyal lang tayo, only the Lord, only for the kingdom of God. Amen. Amen. Magsitayo.